Bakaigan, pasintabi sa mga nag-aagahan. Bistado ang isang bahay sa Navotas na ginagawa umanong katayan ng mga aso na ang karne binebenta umano sa Divisoria sa Maynila. Arestado ang 3 suspect na walang pahayag. May unang balita si Bea Pinlac. Kaawa-awa ang kalagayan ng asong nadatnan ng mga otoridad na wala ng buhay at nakasabit sa banyo ng isang bahay sa barangay Bagong Bayan, South Navotas nitong Lunes. Ang katawan ng isa pang aso, duguan at nilalangaw na habang nasa sahig. Sa sakong ito naman, natagpuan ang ilan pang nakatay na parte ng katawan ng aso. This has been going on for a while. Yung report sa akin is hinuhuli nila yung mga dogs from Malabon, Caloocan, Navotas, and may mga contractual na pumupunta sa bahay nila at kinakatay sa bahay nila. Ang karaniwang target umano ng mga suspect, mga asong gala. Ang iba, posibleng alagang aso dahil sa collar sa leeg. Ilang araw matapos isumbong sa pulisya, nahuli sa aktong nagkakatay ng aso ang 26 anyos na lalaki at kanyang asawa. Arestado rin ang isa pang babae na tinangka umanong harangin ang pag-aresto sa mga sospek. Isa ang pinaghahanap pa. Nakuha sa mga sospek ang ilang leash o tali ng aso at mga kutsilyong ginagamit umano nila sa pagkakatay. Base sa investigasyon ng pulisya, binebenta umano ng mga suspect ang karne ng aso sa Divisoria sa Maynila sa halagang 200 to 250 pesos kada kilo. Nakakulong ang 3 suspect sa Navotas City Police Station. Nakaharap ang mag-asawang suspect sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act, Anti-Rabies Act, Food Safety Act, pati na rin sa pagpalag umano sa pag-aresto sa kanila. Reklamong obstruction of justice naman ang inihain laban sa kanila umanong kasabwat. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng mga sospek. They said, yan na lang yung nila means of livelihood. Nagbabala rin ang grupo sa banta sa kalusugan ng pagkain ng karne ng aso. There are health risks because that is not livestock. Pagtitiyak ng Navotas LGU, paiigtingin nilang pagpapatupad sa mga batas para maproteksyonan ang mga hayop at ang mga residente ng lungsod. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Hulikam ang isa pang insidente ng pang-aabuso sa hayop sa Quezon City. Kita po sa CCTV na nasa gilid ng kalsada sa Barangay Holy Spirit ang pusa. Ilang sandali lang, isang lalaki may hawak na kahoy ang lumapit at hinampas na ang hayop. Ayon sa pulisya, natagpuan na lang na may-ari ang alaga niya sa harap ng kanilang bahay na patay na. Maharap sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act ang suspect na sumuko sa pulisya. Ayon sa QCPD, pinalaya siya matapos matanggap ang resolution mula sa Office of the City Prosecutor. Wala siyang pahayag. Tumanggi rin muna magbigay ng pahayag ang pulisya. Hindi na raw nakakagulat ang pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar na 60 pesos and 10 centavos kada isang dolyar. Ayon kay Philippine Exporters Confederation Incorporated President Sergio Ortiz Luis, ang mahalagaan niya hindi mabilis ang pagbagsak ng halaga ng piso. Tingin niya hindi naman ito magre-resulta sa iba pang inflation. Para naman kay Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman George Barcelon, ang pagsadsad ng piso ay resulta ng mega oil price hike. Nababahala naman siya sa posibleng snowball effect nito sa iba pang bilihin na tutulak umano pataas sa inflation rate. May kapangyarihan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na kontrolin ang paggalaw ng halaga ng piso sa pamamagitan ng pagbili ng dolyar o pagbenta nito mula sa dollar reserves ng bansa para hindi masyadong sumipa ang foreign exchange rate. Sa isang pahayag, sinabi ng BSP na batay sa flexible foreign exchange rate policy, ang iniiwasan lang nila ay ang malakihang paggalaw ng palitan ng piso na maaaring makaapekto sa inflation. Magpapatuloy sa susunod na linggo pamahagi ng 5,000 pisong cash aid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga public utility vehicle driver. Kung ngayong linggo ay para sa tricycle driver, sa Martes, March 24, makakatanggap na rin ng mga Transport Network Vehicle Service o TNVS driver. March 25 naman ng mga jeepney driver, March 26 hanggang 27 ng mga delivery service rider. Habang Sabado, March 28 ang motorcycle taxi drivers at sa Lunes po, March 23,
walang isasagawang payout na ayuda ayon sa DSWD. Pinag-iingat muli ang ilang nating mga kapuso sa matinding init at alinsangan ngayong araw. Ayon po sa Pag-asa ay posibleng umakyat sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City. 38 degrees naman po sa Davao City, habang 34 degrees Celsius ang posibleng heat index o damang init sa Pasay. Nasa extreme caution level yan mga kapuso na posibleng magdulot ng fatigue, ng heat cramps o kaya naman po ay heat exhaustion sa ilan nating mga kapuso. Lalo na po ang mga nakatatanda, mga bata, buntis o yung may mga comorbidities. Stay hydrated po mga kapuso. Samantala, isang buhawi ang namataan sa loob ng Mangaldan National High School sa Pangasinan. Maraming estudyante ang nagulat sa biglang pag-ihip ng malakas na hangin hanggang sa makita na nila ang pamumuo ng buhawi sa oval ng eskwelahan. Dahan-dahan din po itong nawala. Walang naiulat na nasaktan o napinsala. Ayon sa Pag-asa, karaniwang nabubuo ang buhawi kapag nagtatagpo ang mainit at basang hangin mula sa itaas na karaniwang nagmumula sa malalakas na thunderstorm. Paalala po mga kapuso, stay safe and stay updated. Ako po si Anjo Pertiera. Know the weather before you go. Para mag-safe lagi, mga kapuso. Na-decommission o inalis na ng Pag-asa ang 7 pangalan ng bagyo mula sa listahan noong 2025. Ayon sa Pag-asa, kabilang dyan ang pangalang Krising, Emong, Mirasol, Nando, Opong, Tino at Uwan. Inalis ang mga ito dahil nakapagtala ang mga nabanggit na bagyo ng malawak na pinsala sa buhay at ari-arian. Simula sa 2029, papalitan na ang mga ito ng mga pangalang Chico, Elias, Bagyawan, Nilad, Omar, Tala at Urbano. Sugatan ang magamang sakay ng isang motorsiklo matapos masagi ng ambulansya sa Arayat, Pampanga. Nag-overtake ang ambulansya sa double solid yellow line sa barangay Mapalad. 2 tricycle ang umiwas. Hindi naman nakaiwas ang isa pang motorsiklo, kaya nasagi na ambulansya. Natumba ang magamang sakay nito. Bumalik naman ang ambulansyang nakasagi sa motor at isinakay ang mga biktima papunta sa ospital. Inaalam pa kung may sakay na pasyente ang ambulansya nang mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, nakalabas na ang ama sa ospital habang nagpapagaling pa ang 11 taong gulang niyang anak. Nangako ang driver ng ambulansya na sasagutin ang gastusin sa pagpapagamot sa mga biktima. Kinuwento ng isa sa 3 Pilipinong nahuli na ng espiya umano para sa China kung paano siya ni-recruit ng isang nagpakilalang Korean national na nakabase sa Amerika. Siniwalat niya rin kung paano siya nakakuha ng impormasyon mula sa isang opisyal ng Philippine Coast Guard at impormasyon tungkol sa mga raw remission sa West Philippine Sea. May unang balita, si Chino Gaston. Sa isang secure military facility, nakilala ko si alias Danny, isang sibilyan na may negosyo sa Palawan. Hindi sinabi kung ano ang tunay niyang pangalan at nakatakip rin ang kanyang muka. Pero isa siya sa 3 nabistong Pilipino na nag-iispiya daw para sa China. Hawak siya ngayon ng Armed Forces of the Philippines. Kwento ni Danny, na-contact siya ng kanyang foreign handler sa isang messaging app noong 2024 na nagpakilalang grupo ng mga journalist na nakabase sa US. Nagsimula sir dahil na-contact nila ako by internet. Kasi nag-post ako sir dun sa nag-a-apply ako sa job part-time. Then nakuha nila ako dun sir, nag-contact sila sa akin. Bale, nauna sila mag-contact by WhatsApp. Doon kami nagsimula mag-usap. May pinapagawa silang mga ganito na simula nagtatanong-tanong kung ano yung mga kagamitan ng Philippine Coast Guard, ng Navy, which is ano naman sa internet available. So madali lang po yung mga napapagawa nila. Hindi naman mahirap para sa akin and kumikita rin ako. Lalong nagka-interest raw ang kanyang foreign handler nang magpanggap siyang miyembro ng Philippine Coast Guard. Taong 2024, binigyan siya ng cellphone kung saan idinadaan ang lahat na komunikasyon. Yes sir, yung cellphone lang sir. Cellphone na merong laman na games. Okay. Special games na kailangan ng code para mapasok ko yung mismong communication na andun sa games. Tapos yung communication na pwede kang tumawag, pwede kang mag-text o ano? Yes sir, pwedeng tumawag, pwedeng mag-text.
pwedeng mag-send ng files. Tapos ikaw lang nakakabukas nun. Ako lang sir nakakabukas. Ano yun? By fingerprint? By code sir. Nang lumalim na ang impormasyong hinihingi, pumalit daw bilang handler si Peter na naghahanap ng impormasyon tungkol sa Rotation and Resupply Mission o RORE ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Lumaki rin daw ang bayad. Ayaw niya sabihin kung magkano pero abot daw ito sa 100,000 piso. Anong sinasabi naman itong mga handlers mo pag nagbibigay? Bale sir, interesado lang sila sir sa RORE mission, sa visit ng ibang bansa sa Palawan. Yung mga ano sir, lalo na yung ASEAN. Sir, yan sir yung mga interesado siya. So siyempre sir, hindi ko naman ano yun, na minsan di ko alam talaga yun. So dahil nga sa malaki nga yung ano, yung bibigay na pera, nagsimula na ako sir magkalkal ng mas malalim na impormasyon. Dahil dito, lumapit si Danis sa isang kaibigan na opisyal ng Philippine Coast Guard at palihim na kinuhanan ng impormasyon sa pamamagitan ng pag-access sa messaging app at email. Dahil sa tiwala niya sa akin sir, na nakuha ko yung account niya. Bali ang Android sir may dual messenger kasi. So, pwede ka maglagay ng 2 account. Nakuha ko yung account niya, bali hawak ko yung cellphone niya para lumabas yung authentication, hindi niya makita. So, dinidelete ko yun, sir, para hindi niya makita. So hawak mo yung cellphone niya? Yes, sir. Hindi niya napansin na... Hindi niya, sir, napansin. Nagkaroon ng lamat ang relasyon ni Danny at Peter nang banggain ng China Coast Guard ang BRP Cape Engaño sa Sabina Shoal. Ilang araw lang matapos magbigay siya ng schedule at detalye ng RORE mission. Sising-sisi raw si Danny sa nangyari kaya nasingil niya ang kanyang foreign handler. Para sa akin, hindi yung coincidence, sir. Kasi nabigay ko yung details ng RORE mission. Then binangga nila yung ano. Tapos malaking halaga pa yung ibinigay niya sa akin. Siyempre, sir, kung iisipin mo, sir, asa guilt yun sa kanya. Kasi hindi siya, sir, nagbibigay ng ganong halaga sa akin. Dahil nagalit ako, nagbigay siya. So hinala na ka. Tapos pumunta pa siya dito, sir. Para pakalmahin si Danny, nakipagkita sa kanya si Peter noong December 2024. Ang inakala niyang Amerikano, mukha raw Asian. Nagpakilala raw itong Korean national na nakabase sa US. Yes, sir. Kasi nung bago kami, sir, mag-meet ni Peter, sinabi niya sa akin na it's okay na makipag-meet daw ako kasi hindi lang daw ako yung mga high rank sa gobyerno na meet niya. Na parang ganun din. Yes, sir. Para mag-usap. So may iba siyang ka-meeting. Yes, sir. December, no? 2025. Yes, sir. Tama ba? December 2024, sir. June 2025, nahuli si Danny ng mga otoridad sa pamamagitan ng Insider Threat Program ng gobyerno para tuntunin ang mga security leaks. Ayon sa AFP, patuloy ang kanilang counter-intelligence operation para malaman kung sino-sino pang mga Pilipino ang maaring bahagi ng spy network. It doesn't mean pag may nailabas kami, yun lang ang alam namin. There are active cases ongoing as we speak right now that are designed, again, to unearth yung lawak ng network nila dito. Naglabas ng hotline ng AFP para sa mga tao kagaya ni Danny na maaring napasama o di kaya naiipit sa ganitong espionage operations. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Ngayong napakataas ang presyo ng gasolina at diesel, tumaas ang demand sa electric vehicles ayon sa Electric Vehicle Association of the Philippines. Sabi ng EVAP, dahil sa dami ng nagtatanong at bumibili ngayon ng e-vehicles, ang dating 3 araw na paghihintay para makakuha nito, umaabot na ng 2 hanggang 4 na linggo. May ilan namang TNVS driver lumipat na rin sa pagmamaneho ng electric taxi. Sa kabila niyan, hamon pa rin ayon sa EVAP ang bilang ng public charging stations para sa mga EV. Target nilang umabot ito ng 7,300 sa 2028. Sa ngayon, mahigit 700 pa lang ang public charging station sa bansa. Isang netizen na nangangailangan ng mental health support ang tinulungan din ni Kuya Kim Atienza. Nagpost sa Threads ang netizen na nangangailangan siya ng psychiatrist. Nag-reply si Kuya Kim na may private message siya sa netizen, sabay sabing tight hug.
Nagpasalamat ang netizen sa suporta ni Kuya Kim na hindi lang daw tulong pinansyal ang binigay kundi pag-asa na rin sa pinagdadaanan niyang silent battle. Bago yan, isang netizen din ang nakaranas ng labis na kalungkutan ang napasaya ni Kuya Kim matapos imbitahan sa TikTok Lock. Qualified na sa 2027 World Cup ang Philippine Women's National Football Team. Yan ay matapos matalo ng Team Pilipinas ang Uzbekistan sa AFC Women's Asian Cup play-in sa Australia. Natapos ang first half ng walang nakakaskor sa parehong panig. Pagdating ng second half, nakadalawang goal ang Pilipinas. Hindi na nakabawi ang Uzbekistan hanggang makuha ng Pilipinas ang panalo. Ang pag-qualify ng Pilipinas sa FIFA Women's World Cup, ikalawang sunod na para sa bansa matapos ang debut ng koponan sa torneo noong 2023. Hindi ka mabibitin sa kakanin, goodness ng kalamay sa Candon, Ilocos Sur. Nasa 10 meters ang lawak nito at may timbang na mahigit 1,800 kilos. Nagmisura itong giant color wheel ng iba't ibang flavors gaya ng classic, pandan, ube at peanut. Libre itong ipinakain sa mga residente at maging sa bisita. Sandaang kakanin makers na nagtulong-tulong para mabuo ito sa loob ng 8 oras. Ang Giant Kalamay ay isa sa mga highlight para sa pagdiriwang ng Tobacco Festival 2026. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.